26 sa ating headlines. Balitang Promvi. Ultra oil price hike kasado na ngayong araw. Balitang Promvi. 71 gasolinahan pinagpapaliwanag sa maagang pagtataas ng presyo ng petrolyo. Balitang Promvi. 2 pisong taas pasahe sa jeep, hirit ng mga transport group ayon sa LTFRB. Balitang Promvi. Marina, inaprubahan ang 20% dagdag pasahe sa shipping o mga shipping company. Balitang Promvi. Kasong cyber libel at perjury nakasampa laban kay Attorney Baligod at 18 umano'y dating Marines abay nadagdagan pa. Balitang Promvi. 5 pang miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity nasangkot sa umano'y hazing na ikinasawi ng maritime students sa Cavite. Sumuko sa otoridad. Balitang Promvi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisses Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promvi. Hindi lang big time, kundi ultra. Ultra na ho ang taas ng presyo ng petrolyo na ipatutupad ngayong araw. Sa anunsyo ng Department of Energy, aabot sa 17 pesos hanggang 14 pesos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 7 pesos hanggang 13 pesos ang dagdag sa gasolina. 32 pesos hanggang 38 pesos and 50 centavos ang itataas naman ang kada litro ng kerosene o gaas. Para po doon sa mga listahan ng mga kumpanya ng langis, narito po yung adjustment na kanilang ipatutupad sa kanilang mga produkto ngayong araw. Sa Shell, ipatutupad po ang 8 pesos and 75 centavos kada litrong dagdag sa presyo ng kanilang gasolina. 24 pesos and 25 centavos naman sa kanilang diesel. 36 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Ang Petron, 8 pesos and 80 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 19 pesos and 20 centavos naman per liter sa kada litro naman ng kanilang diesel. Habang 36 pesos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene ng Petron. Ang total, 10 pesos and 20 centavos kada litro ang ipatutupad sa gasolina. 20 pesos and 20 centavos naman sa kada litro ng kanilang diesel. Ang Chevron, 7 pesos kada litro ang dagdag sa gasolina. 17 pesos and 50 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 38 pesos and 50 centavos ang dagdag sa kada litro naman ng kerosene. Ang Jetty, 9 pesos per liter ang dagdag presyo sa gasolina. 19 pesos naman sa kada litro ng diesel. Sa Sea Oil, 11 pesos hanggang 13 pesos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 21 pesos hanggang 23 pesos sa kada litro naman ng diesel. At ang Sea Oil din po, pagdating sa kerosene, 33 pesos and 35 o hanggang 35 Sa loob ng Ang napakalaking pagtaas po sa presyo ng petrolyo ay epekto pa rin ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Maya-maya ho ng konti, ipapakita ko sa inyo. Inihahanda lang ng RHTV yung magiging adjustment mamaya, At sa mga susunod na araw, mayroon pong kumpletong schedule
na inilabas po ang Department of Energy sa magiging adjustment kada araw ngayong linggong ito ng Shell, Petron, Total, Chevron, Jetty at ng Sea Oil. Para alam nyo ho kung saan mura ng kaunti at saan pa pwedeng magtungo sa mga susunod na araw habang hindi pa kompleto yung pagtaas nila, no? Kasi yun pong oil price hike, ultra oil price hike na ipatutupad po, yan po ay hindi one time lamang ngayong araw. Yan po ay gagawin ng staggered hanggang sa mga susunod na araw ngayong linggong ito. O, standby lang Freddy Fajardo dun sa mga nagtatanong ho, lalo na yung mga gustong humabol bago pa man mag alas 6 ng umaga. Sa Shell ho, ang magiging dagdag ngayong araw, March, tama, March 10, 2026. Ang dagdag po ngayon sa gasolina today, effective today, 5 pesos and 25 centavos. Sa diesel, 14 pesos and 55 centavos. 21 pesos and 60 centavos naman sa kerosene. Ngayon din hong araw na ito ang Petron, 5 pesos and 20 centavos. 11 pesos naman o yung pong 5 pesos and 20 centavos sa gasolina ho yan. Sa diesel, sa diesel po ng Petron, 11 pesos and 60 centavos ngayong araw. Habang 19 pesos naman po sa kerosene. Ang total, ngayon pong araw, 5 pesos and 10 centavos. Ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 10 pesos and 10 centavos naman sa kada litro ng diesel. Sa Chevron ho, ito, utay-utay talaga. Ang Chevron, piso. Piso ang dagdag ngayong araw sa gasolina. 2 pesos and 50 centavos sa diesel. Sa kerosene, 5 pesos and 50 centavos. Ang Jetty, 2 piso sa gasolina ang dagdag ngayong nagsimula na pala ang Jetty. Simula pa nung March 9, 2 piso ang dagdag. Noong March 8 ay 2 piso ang dagdag ng Jetty. Sa gasolina, 4 pesos naman sa diesel. Kahapon ho ay piso ang idinagdag sa gasolina, 3 piso naman sa diesel. Habang March 10, ngayong araw 2 piso ang idadagdag. At 3 piso naman sa diesel. Ang Sea Oil, 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos po ang idadagdag ngayong araw. At sa diesel naman po ay 10 pesos and 50 centavos hanggang 11 pesos and 50 centavos. Bukas po ay may kasunod pa yung mga kumpanya ng langis na dagdag para makumpleto ho nila yung kabuuang adjustment. Balitang Promdi. Samantala, umabot na po sa 71 gasolinahan ang pinagpapaliwanag ng Department of Energy matapos na mahuling nagtaas po ng presyo ng petrolyo bago pa man ang nakatakdang araw ng adjustment. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, nagpalabas na sila ng show cause order kung saan dapat silang magpaliwanag sa loob ng 24 oras. Ayon po sa kalihim, 55 gasolinahan ang nagtaas po ng presyo bago pa ang araw ng Martes. Sila po ay nabigyan din ng show cause order. Batay po sa monitoring na pinangunahan po ni Undersecretary Wimpy Fuentebella, umabot po sa halos 80 piso kada litro ang diesel nitong nakalipas na mga araw, mula sa dating 50 pesos kada litro o mahigit 40 hanggang 50% na pagtaas sa ilang gasolinahan. Sa ilalim po ng DOE Circular 2019-5-0008 na pinagtibay po ng Supreme Court of the Philippines noong 2024,
Dapat po tuwing araw lamang ng Martes, ini-a-adjust ang presyo ng langis at mananatili ito sa loob ng 7 araw. So, ang tanong ko lamang sa Department of Energy, yung jetty ho ba bago nagtaas noong March 9. At ngayong araw na ito, syempre ngayong araw na ito, okay na yun. Pero yung advance nilang taas, kahapon at kamakalawa, sila ho ba'y kasama din sa pinagpapaliwanag? Balitang Prompty. Kung hindi, ibigyan nyo ho kami ng paliwanag bakit hindi sila kasama. Puntahan muna natin ang Pangasinan. Standby Freddy, 4 na araw na pasok sa Dagupan City Hall. Nagsimula na nga daw po kahapon, March 9. Ibalita mo yan RH38, Freddy Fajardo. Ipinatupad na ng pamalang lungsod ng Dagupan ang 4 na araw na pasok sa opisina simula kahapon Lunes, Marso 9, 2026 sa direktiba ni Dagupan City Mayor Vilente Fernandez. Sa ilalim ng bagong schedule, papasok ang mga kawani ng lungsod mula Lunes hanggang Huwebes alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wala namang regular na pasok tuwing Biyernes maliban sa mga tanggapan na nagbibigay ng mahalagang serbisyo sa publiko. Kabilang dito ang Public Order and Safety Office, City Health Office, Market Office, Park and Plaza Maintenance, Waste Management Division, Public Alert Response and Monitoring Center at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang kautusan ay pinatutupad sa pahintulot ni Mayor Vilente Fernandez sa pamamagitan ni City Legal Officer Attorney Aurora Valle. Ayon sa pamalang lungsod, inaasahan ng lahat ng kawani na panatiliin ang disiplina sa trabaho, unahin ang mahalagang gawain at maging responsable sa paggamit ng kuryente, tubig at gasolina. Layunin ng hakbangin na ito na mapanatili ang maayos na serbisyo sa publiko habang isinusulong ang mas maingat at epesyenteng paggamit ng enerhiya at iba pang yaman ng pamahalaan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristorte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Formal nang hihilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ang emergency powers upang mapababa ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Department of Energy ang siyang magsusumite ng kahilingan sa ngalan po ng Pangulo. Layunin ng hakbang na mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Tiniyak naman ng dalawang kapulungan ng Kongreso na kanilang tatalakayin ang panukala sa kanilang sesyon. Una nang nagpatupad ang pamahalaan ng ilang hakbang upang mabawasan ang konsumo sa gasolina, kabilang na po ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng gobyerno. Kagaya ho nung binanggit ni RH38, Freddy Fajardo. Kaugnay nga po ng balitang yan, nagpatupad na nga po ng 4-day work week ang ilang lokal na pamahalaan sa ating bansa bilang tugon sa pagtaas po ng presyo ng langis, dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Kabilang po sa nagpatupad ng bagong schedule ang lalawigan ng Basilan at ang Bohol, pati na rin po ang mga lungsod at bayan sa Negros Occidental at sa Pangasinan. Sa ilalim ng 4 na araw na trabaho, magbubukas po ang mga tanggapan ng gobyerno ng lokal na pamahalaan alas 7 ng umaga at magtatapos naman alas 6 ng gabi. Yan ay upang mapanatili ang 40 hours na trabaho sa kada linggo. Gayunman, mananatiling regular ang schedule mula Lunes hanggang Biyernes ng mga frontline services at emergency response offices upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Layunin po ng mga hakbang na ito na makatipid sa enerhiya at mabawasan ang konsumo ng gasolina habang patuloy ang krisis sa pandaigdigang supply ng langis. Balitang Prompty. Maging ang lungsod ho ng Maynila, ang LGU, Manila LGU at ang Makati LGU ay magpapatupad na rin po ng 4-day work week. Balitang Prompty. Samantala, inilutang naman ng Department of Energy ang posibilidad na maghanap na rin ang gobyerno ng bagong supplier ng petrolyo sa gitna ng bakbakang Amerika, Israel at Iran.
Sinabi sa DZRH News ni Energy Secretary Sharon Garin na maaari rin ng government-to-government negotiation bilang paghahanda sa anyay worst-case scenario. Ayon sa kalihim, pang 8 linggo o hanggang Abril pa ang supply ng petrolyo sa ating bansa at may mga paparating ng delivery, partikular ang mga nakabiyahe bago pa sumiklab ang digmaan. Inimok ni Garin ng mga oil company na umorder na ng petrolyo ngayon dahil baka abutin pa ng 1 buwan bago ito dumating. Dahil malalayo anya ang ibang opsyon ng Pilipinas na maaaring pag-angkatan gaya ng North at South America, Canada, India, Brazil, Russia at Europe. Aminado naman si Garin na hindi ganoon kamura ang petrolyo sa mga nabanggit na bansa pero ang mahalagaan niya ay sapat ang supply ng Pilipinas. Balitang Prompty. Samantala, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin si Danny dyan sa Central Luzon. 8 wanted person arestado naman sa 1 linggong manhunt operation dyan ho sa Olongapo. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Arestado ang 8 wanted person sa magkakahiwalay na operasyon ng Olongapo City Police Office mula Marso 2 hanggang Marso 8, 2029 bilang bahagi ng pinaigtig na manhunt Charlie ng Philippine National Police sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operation EMPO. Kabilang sa mga nadakip ang 3 top 10 most wanted person na may mga kasong pagbebenta ng illegal na droga, qualified rape, at paglabag sa RA 10591, habang ang 5 naman ang kabilang sa other wanted person na naharap sa kasong acts of flashy business, theft, serious physical injuries at failure to attend court hearing. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang mga suspect at sa ilalim sa kakulang proseso bago iharap sa hukuman. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, hihirit ng 2 pisong dagdag sa minimum fare sa jeepney ang mga transport group na kinabibilangan ho ng piston o pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator or nationwide. Layon po nito na itaas sa 15 pesos ang pasahe sa jeep matapos po ang serye ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at ang nakaamba pang ultra oil price hike ngayong araw. Ayon kay Modi Floranda, pinuno po ng grupo layon nito na maibsan ng tiyak na malaking bawas sa kita ng mga tsuper at operator dahil sa biglaang pagtaas nga po ng presyo ng langis. Sa kasalukuyan, sinabi po ni Floranda na umaabot lamang sa 400 hanggang 500 pesos ang naiuuwing kita ng mga tsuper matapos ang 12 oras hanggang 18 oras nilang pagbabiyahe o pamamasada sa kalsada. Ngunit dahil po sa pagtaas ng presyo ng krudo, maaari umano na bumaba ang kanilang kita at mawalan po sila ng 200 hanggang 300 pesos sa bawat araw. Kung maaaprubahan ng dagdag na 2 piso sa pasahe, sinabi ni Floranda na maaari pa rin kumita ang mga driver ng humigit kumulang 400 pesos kada araw. Balitang Prompty. Sa panig naman ng LTAP, kusa daw hong titigil na lamang sa pamamasada ang mga tsuper dahil sa kalugihan na dulot po ng sobrang taas na presyo ng krudo. Yan po naging pahayag naman ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP. Ayon po kay LTAP President Orlando Marquez, kasunod po ng posibleng tigil pasada ng mga tsuper bilang protesta sa mataas na presyo ng petrolyo ngayon. Posible daw pong magkaroon sila ng mga pagpupulong upang magdeklara ng formal na petsa para sa kilos protesta. Pero ang giit po ng pinuno po ng transport group, dapat ho'y kumilos na ang Malacanang, ang Department of Energy at iba pang ahensya ng gobyerno
upang mapilitang maghanap pa ng iba pang pamamaraan para maibsan ang taas presyo sa petrolyo. Dahil kung hindi daw po ito mangyayari at wala rin silang kikitain sa pamamasada, mapipilitan na lamang ang mga tsuper na maghanap na lamang ng iba pang trabaho para solusyonan ang kalam ng sikmura ng kanilang pamilya. Balitang Prompty. Standby Jocelyn, inaasahan naman na magiging mas mataas ang panukalang provisional na taas pasahe sa jeep sa pagsipa nga po ng halaga ng produktong petrolyo. Ayon po kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, na unang nagrekomenda po ang ahensya ng provisional fare increase batay sa presyohan na 60 pesos kada litro ng diesel. Gayunman, dahil po sa pagtaya napapalo pa ng hanggang 80 pesos bawat litro ng diesel, hindi na kailangan na humirit pa ang mga transport group dahil asahan na daw po ang magiging mas mataas na provisional fare hike. Sabi po ni Mendoza mismo ang LTFRB ang mag-a-adjust. Ia-adjust daw po ng ahensya ang rekomendasyon sa nabanggit na pagtaas para sa kapakanan din po ng mga driver ng PUVs na labis na apektado ng matinding oil price increase. Nangako ho ang opisyal na agad niyang idudulog sa Department of Transportation ang urgent na usapin. Balitang Prompty. Balita naman mula sa Western Visayas, ipatutupad na ang 15-day gun ban sa lungsod ng Iloilo. O yung ipatutupad daw, nakatakdang ipatupad na 15-day gun ban sa lungsod ng Iloilo ay kakanselahin muna dahil sa iniatras daw po na schedule ng ASEAN meetings. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Na matutuloy ang ipapatupad na 15-day gun ban sa lungsod ng Iloilo sa March 16 hanggang March 30 dahil sa iniatras na schedule ng ASEAN meetings. Ito ang pinaliwanag ni Police Brigadier General Josefino Ligan, ang Director ng Police Regional Office 6. Sinabi ni Ligan na i-coordinate nila sa National Headquarters ang pagbawi ng scheduled gun ban sa lungsod. Pero mananatilian niya ang gun ban sa Boracay Island kung saan nakasentro ang ASEAN meetings ngayong buwan. Napag-alaman na may nakaschedule sanang ASEAN meeting sa Iloilo City ngayong buwan pero may pagbabago sa schedule ng National Organizing Committee. Matatandaan na nagpatupad rin ng gun ban sa lungsod noong February 20 hanggang March 1 dahil rin sa ASEAN meetings. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, inaprubahan na rin ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagpapatupad po ng shipping company ng hanggang 20% pagtaas sa pasahe sa barko. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, pansamantalang hakbang lamang ito upang matugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng advisory na inilabas na umpang March 6, maaaring magpatupad ang mga shipping operator ng fuel surcharge sa pasahe at sa cargo freight na aabot po sa 20% sa base fare. Nilinaw po ng Marina na sa panahon lamang ng krisis ipatutupad ang dagdag singil at kailangang ibaba muli ang pamasahe kapag bumuti na po ang sitwasyon. Dahil sa mataas na presyo ng krudo, maaari ring bawasan o pagsamahin ang mga shipping company ng biyahe ng mga barko upang mas mapuno ang kapasidad ng mga pasahero at kargamento. Minsan ho kasi kapag hindi naman peak season ang mga biyahe ng barko sa kalalakit kakadambuhala ho ng mga yon. Hindi ho yan napupuno. Minsan kulang pa nga, pero for the sake na makapalaot ang ating mga kababayan, yung mga tumatawid ng dagat, tuloy ang biyahe. Pero dahil po sa nangyayaring yan, sabi nga ho ng Marina, posibleng ang gawin, babawasan yung mga scheduled trips upang wala nang masyadong option ng mga pasahero at makontento doon sa limitadong schedule upang makatipid din sa biyahe
at gastos sa biyahe ang mga shipping company. Samantala, ipinagpaliban naman ng Marina ang pagbabayad ng annual tonnage fee para sa taong 2026 at nagbigay po sila ng 75% discount sa ilang bayarin sa dokumento ng barko upang mabawasan din ang gastos sa operasyon. Balitang Prompty. Ngayon ho, yung dating pamasahe dyan sa Mindoro. Dati ho makakatawid ka na ng dagat mula Batangas hanggang Puerto Galera. Sa halagang 180, inabutan ko pa 180. 180 pesos. Tapos tumaas ng 250 pesos. Pero dahil din po sa pagtaas ng langis, nitong huling biyahe ko ay umabot ho sa 600 pesos hanggang 800 pesos ang isang tawid ng barko. Pamasahe ng isang tao. Pagka tumaas pa ho yan ulit, magkano na ang pasahe sa barko, no? Baka umabot na ho tayo ng 1,000 pesos ang kada ulo. Sa biyahe na umaabot lamang ng wala pang isang oras sa pagtawid sa karagatan. Balitang Prompty. Alas 3:35 na po ng umaga, puntahan muna natin ang mga balita naman mula sa Eastern Visayas. Standby kay Jimmy Angay-Angay. Yun daw pong maulang panahon sa Eastern Visayas, nakatulong naman para walang maitalang kaso ng rabies sa Eastern Visayas. Talaga ba? Anong kinalaman naman ng maulang panahon? Ibalita mo yan na RH32 Jimmy Angay-Angay. Nakatulong ang maulan na panahon ngayong taon para walang naitalang mamatay sa rabies sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Department of Health Regional Rabies Program Coordinator Leonido Olobia sa isang panayam. Ayon kay Olobia, ng mga aso at pusa hindi nagpagalagala kung umulan, na mas binabuti ng mga ito ay nakasilong lang sa isang bahay. Maganda ding balita dahil kung ihalin tulad noong nakaraang taon, siyam ang namatay sa rabies at sa Marso pa lang noon ay isa nang namatay na empleyado ng lokal na pamahalaan sa Tacloban na taga Alvera Leyte dahil sa rabies. May mga naitala din nakagat ng aso, subalit ang mga ito ay nagpabakuna agad kaya walang naitatalang na mamatay dito sa Eastern Visayas. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, maaaring sumipa ng 16% ang singil sa kuryente dahil sa global oil crisis, epekto ng Iran war. Sa press conference sa Taguig City, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina batay sa ginawang simulation ng DOE. Kung tataas po ang presyo ng petrolyo, itataas din ang electricity rate. Galing niya ang gas import ng Pilipinas sa Qatar na sarado ngayon, kaya kailangan pong humanap ng alternatibo. Bukod dito, sinabi po ni Energy Secretary Garin na triple na ang presyo ng liquefied natural gas pero may solusyon na mano-mano ang gobyerno gaya ng malampaya. Idiniin po niya na proactive ang DOE para makontrol ang impact ng gyera sa gitnang silangan. Balitang Prompty. Muli namang sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lagsara po ang palitan kahapon sa 59 pesos and 50 centavos kada US dollar. Ito po ang itinuturing na pinakamababang antas ng palitan matapos ang malampasan ang dating record na 59 pesos and 46 centavos noong nakaraang January 15, 2026. Balitang Prompty. Standby Jane Galit Bantayan. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga telecommunication companies na magbigay po ng libreng tawag para sa mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, sakop po ng libreng tawag program ang mga OFW na nasa Iran, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates at Saudi Arabia na apektado ng gulo.
Magtatayo rin anya ang public telecommunications entities ng libreng call station sa piling mga business center at malalaking mall sa bansa. Layunin po ng programa na matulungan ang mga pamilya ng mga OFW na makontak ang kanilang mga mahal sa buhay nang walang dagdag na gastos, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Balitang Prompty. Pinarecall na ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tauhan nito na nag-viral dahil sa hindi kagandahang asal na ipinakita sa mga overseas Filipino workers sa Bahrain. Sa gitna po ng bakbakan sa Middle East, nagtungo po ang ilang mga Pinoy sa Migrant Workers Office para sana magpatala sa ipinamamahaging tulong ng pamahalaan. Pero batay po sa video ng isang OFW, itinaboy sila ng tauhan ng gobyerno at sinabihan pa na wala daw pong pondo mula sa Maynila. Matapos nito ay nag-issue po si Kakdak ng order para i-recall ang hindi pinangalan ng empleyado ng MWO sa Bahrain. Pinabulaanan din ng kalihim yung sinasabi po ng empleyado na walang sapat na pondo ang DMW upang ipang-asiste sa mga apektado ng tensyon sa Gulf region. Ang pangako ho ni Secretary Kakdak o ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy pa rin ang serbisyo ng DMW sa mga OFW na may pagpapakumbaba at respeto. Balitang Prompty. Samantala, balita naman mula sa Northern Samar, si Governor Haris Ongchuan, inatasan daw po ang department offices sa Kapitolyo ng pagtitipid sa paggamit po ng enerhiya dahil sa pagtaas po ng presyo ng langis. Go ahead, RH34, Jane Galit Bantayan. Inatasan naman ni Northern Samar Governor Haris Ongchuan ang mga empleyado sa tamang paggagamit o pagkukonsumo at pagtitipid ng kuryente dahil naman sa pagtaas ng presyo ng langis. Binigyan din ng provincial government ang energy efficiency and conservation, ang tamang konsumo sa mga equipment at devices sa provincial government offices. Ipinag-utos sa mga departments offices na ipatupad ang energy efficiency at conservation measures, kabilang nito ang pagtitipid sa paggagamit ng air conditioning units, pagpatay ng ilaw at computers kung lunch break at regular maintenance ng air conditioning units. Naniniwala si Governor Haris Ongchuan na mababawasan ang sobrang konsumo ng elektrisidad. Kung matatandaan, inatasan ni Pangulong Marcos ang 4 days work week upang makatipid sa elektrisidad at transportasyon dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan, at sa ating mga provincial reporters. Samantala sa iba pa nating mga balita, kinasuhan naman ng perjury at cyber libel si Attorney Levy Baligod at lang 18 ibang nagpakilalang dating sundalo dahil sa alegasyon na naghatid sila ng mali-maletang pera sa ilang kilalang politiko. Kabilang po sa mga nagsampa ng kaso at ng mga magkakahiwalay na reklamo sina mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, Ramon Magsaysay Awardee Father Flavie Villanueva at si Bucor Chief Gregorio Katapanga. Mariing itinanggi ni De Lima ang akusasyon na tumanggap siya ng 30 hanggang 70 million pesos. Habang sinabi naman ni Villanueva na sinisira ang reputasyon ng Arnold Johnson Kalinga Center at program paghilom ng naturang mga paratanga. Yung pong Kalinga Center na yan at program paghilom ay tumutulong po sa mga pamilya ng mga biktima ng madugong kampanya kontra droga noong Duterte administration. Samantala, una nang nagsampa ng kaparehong reklamo sina dating Senador Antonio Trillanes IV at National Security Advisor Eduardo Anyo. Balitang Prompty. Kinatigan naman ng Sandigan Bayan 5th Division ang kahilingan ng prosekusyon na pansamantalang kumpiskahin ng 16 na properties na pagmamay-ari ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa ilalim ng writ of preliminary attachment,
resolution. Sinabi po ng Anti-Graft Court na may sapat na batayan ng hirit ng prosekusyon dahil sa paglabag sa anti-graft law. Kabilang po sa mga ari-arian na kukumpiskahin ay ang 9 na condominium unit at 7 lupa na matatagpuan sa Batangas, Makati City, Pasig at Quezon City. Ayon po sa Sandigan Bayan, ginawa ito upang tiyakin ang pagbabayad ni Ko sakaling mahatulan ng patong-patong na kaso kaugnay ng 289.5 million peso flood control project sa Oriental, Mindoro. Balitang Prompty. Naka-heightened alert ang Philippine National Police para mag-monitor at magbantay sa mga posibleng mga magkikilos protesta bukas. Ito po yung unang araw o unang anibersaryo ng pagkakaaresto at pagkakadetain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. March 11. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mahigpit na minomonitor ng pulisya ang mga panawagan sa social media para sa motorcade rally na inaasahang dadaan mula sa EDSA at matatapos naman sa Villamor Air Base. Ayon kay Nartates, iginagalang po ng PNP ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon, ngunit tungkulin din nila na tiyakin na walang insidente na makaaapekto sa kaayusan at seguridad. Dahil dito'y nag-utos po ang PNP Chief ng dagdag na deployment ng pulis sa mga pangunahing lugar, kabilang ang Davao City na kilalang baluarte po ng dating Pangulo. Pinaalalahanan din ni Nartates sa mga pulis panatilihin ang kaayusan at pairali ng maximum tolerance sa pagharap sa mga demonstrasyon. Balitang Prompty. Sumuko na ang 5 pang miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na sangkot sa hazing na ikinasawi ng isang maritime student sa Cavite. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, isa rito ang sumuko sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas habang 4 naman sa General Trias. Sabi ni Tuanyo, siyang pang master initiator ang under review at hinahanap ngayon ng kapulisan mula sa 21 hinihinalang sangkot sa insidente ng hazing. Una nang sumuko sa pulisya ang driver ng sasakyang naghatid sa lalaking biktima noong March 1. Balitang Prompty. Samantala, iniimbestigahan ngayon ang posibleng security lapses ng isang kondominium sa Parañaque matapos ang nangyaring pamamaril noong nakalipas na linggo. Ayon kay Parañaque City Police Chief Colonel Nicolas Piñon, na makikipag-ugnayan ng pulisya sa Philippine National Police Regional Civil Security Unit. Sila po yung nangangasiwa sa private security guard at pribadong armas. Nabatid na matagal ng wanted sa kasong homicide at 3 taon na ang nakakaiwas sa pag-aresto ang suspect na si William De Guzman bago pa ang ginawa niyang pamamaril noong March 4. Pero ayon po sa pulisya, taong 2024 nang tangkain nilang ipatupad ang arrest warrant laban kay De Guzman, ngunit nabigo po sila na makita ang suspect at hindi rin umano nakipagtulungan ng security ng condominium. Samantala, sinabi naman ng pamunuan ng condominium na wala silang natanggap na kahilingan mula sa pulisya para tumulong sa pagsisilbi ng warrant mula 2023 hanggang 2024. Naaresto po si De Guzman noong March 6 sa barangay Moonwalk matapos umanong mapatay ang 2 katao at makasugat ng 4 na iba pa. Batay sa paunang investigasyon, personal na alita ng tinitingnang motibo ng nangyari pong pamamaril. Una na pong sinabi noong suspect na siya daw po ay nairita doon sa biktima dahil daw po sa sobrang ingay. Balitang Prompty. Tinututukan naman ng Department of Foreign Affairs ang kaso ng 78 overseas Filipino workers na nakakulong ngayon at naharap ngayon sa immigration violation sa bansang Myanmar. Ayon sa DFA, naharap sila sa iba't ibang kaso na may kinalaman po sa tinatawag na scam hub sa naturang bansa. Dagdag po ng ahensya, nakapagsagawa na sila ng 2 welfare check sa mga nakapiit na mga Pinoy. Habang nakikipag-ugnayan na rin ang Embahada ng Pilipinas sa Myanmar para magkaroon ng tuloy-tuloy na access ang mga ito sa welfare at legal assistance.
Binigyan din ng DFA na prioridad nila ang diplomatic engagement para sa mga biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Samantala, sisiguruhin naman ng DFA ang mabilis na resolusyon sa kaso sa tulong po ng Department of Migrant Office. Balitang Prompty. Samantala, opisyal nang idineklara ng DOST pag-asang pagtatapos ng La Nina phenomenon sa ating bansa. Ayon po sa State Weather Bureau, bumalik na sa ENSO neutral level ang kalagayan ng panahon sa Tropical Pacific. Batay po sa model forecast, inaasahang mananatili ang ganitong kondisyon hanggang sa buwan ng Hunyo o August 2026. Gayunman, nagbabala po ang Weather Bureau na bagamat tapos na ang La Nina, ay maaari pa rin makaranas ng mga pabugso-bugsong malakas na mga pag-ulan na dulot naman ng iba pang weather system. Posible pa rin umanong magkaroon ng mga flash flood at landslide sa mga vulnerable areas. Kaya't pinapayuhan po ang publiko na manatiling mapagmatyaga, ready at alerto. Balitang Prompty. Oras po natin alas 3:49. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Prompty. Ngayon ay Tuesday, Martes ho ng umaga, March 10, 2026. Ito ho yung araw, tuwing Martes yung laging nakakatakot para sa mga motorista dahil doon sa adjustment na ginagawa ng mga kumpanya ng langis. Pero pinaka nakakatakot yung simula ngayong araw. Kahapon po, marami ng mga motorista ang talagang nagtiis. Pumila ng pagkahaba-haba sa maraming gasolinahan po dito sa Pilipinas. Dahil nga ho sa inaasahang pagtaas nga ng petrolyo today at sa mga susunod pang araw. Kanina ho sa pagsisimula ng ating programa, inisa-isa ko ho yung mga magiging adjustments ng Shell, Petron, Total, Chevron, Jetty, Sea Oil. Ilan po sa kanila ay staggered ang gagawin kagaya ho ng sa Shell, kanina nga po binanggit ko, magsisimula sila sa 5 pesos and 25 centavos sa gasolina, 14 pesos and 55 centavos sa diesel, at 21 pesos and 60 centavos sa kerosene. Ganon din, ulitin ko lamang, ngayong araw din po ito ha. Sa Petron, 5 pesos and 20 centavos ang simula ng kanilang dagdag. 11 pesos and 60 centavos sa diesel, 19 pesos sa kerosene, 5 pesos and 10 centavos sa gasolina sa Total, at 10 pesos and 10 centavos naman sa diesel. Ngayon din hong araw na ito sa Chevron, 1 peso ang dagdag. 2 pesos naman and 50 centavos sa diesel. Yung 1 peso ho o yung piso ay sa gasolina. At 5 pesos and 50 centavos ho sa kerosene. Yung hong dagdag ng Shell at ng Petron ay magtatagal pa ho hanggang sa March 12. So bukas may aasahan po kayong changes ulit sa Petron at saka sa Shell, habang sa Total ay hanggang bukas lamang. Sa Chevron, bagamat pa piso-piso ho ang dagdag, simula ngayong araw, yan ho'y tatagal hanggang sa March 16. At ang Jetty,
Ay sabi ko nga ho ay nagsimula na po sila noong pang March 8 at yan po ay tatagal hanggang sa March 13 pa ho, hanggang sa Biyernes pa. Sa kanila ho yung mga susunod na mga pagdagdag sa gasolina ay papiso-piso din ho, ha? Tinitingnan ko ho yung magiging resulta po ng pump price. Pagkatapos ho ng malakihan o yung tinatawag nating ultra oil price hike, ang laki. Ang laki ho ng mga dadagdag sa mga susunod na araw. Expect na ho ang presyo ho ng teka lang. O yun, ang presyo ho ng gasolina sa oras na maipatupad ang dagdag, kabuang dagdag. Abay, sa Petron ho ay, o sa Shell muna, sa Shell, ang dagdag ho, kapag naipatupad na po sa gasolina, lahat, magiging 68 pesos and 65 centavos na ho ang presyohan sa gasolina. Habang sa diesel po nila, naku kalaki, 84 pesos and 75 centavos. Pagdating sa kerosene, 100 pesos and 22 o 100 pesos o 122 pesos. Yun 122 pesos po ang magiging halaga na ng kerosene. Sa Petron ho, kapag ka naipag-add na lahat yan, 68 pesos and 70 centavos ang magiging kabuuang halaga sa gasolina. Habang sa kanilang diesel ay magiging 79 pesos and 70 centavos na sa kabuuan. 118 pesos naman po sa kerosene. Sa total, ang overall po, pag naipatupad na po lahat ng price hike today and sa mga susunod na araw ngayong linggong ito, aabot na po sa 70 pesos ang gasolina, 80 pesos naman sa diesel. Sa Chevron naman po ay 66 pesos and 90 sa gasolina, 78 pesos sa diesel, 125 naman sa kerosene. At ang Jetty magkakaroon po ng kabuuang 68 pesos na presyohan sa gasolina at 79 pesos and 50 centavos naman po sa diesel kapag po na-i-add na lahat ng papiso-piso at patatlo-tatlong pisong dagdag sa kanilang gasolina at diesel. Sa sea oil naman ho, aabot po sa 81 pesos. Ang laki din Ang kabuang halaga ho ng diesel, 72 pesos naman pagdating sa gasolina at 119 hanggang 121 naman po sa kerosene. O mamili na lang ho kayo dyan kung saan ho kayo pupunta. Ang nakakatakot at nakakalungkot ho dito, tama ho yung mga messages na natatanggap natin. Susunod na pong tataas ang mga bilihin. Hindi pa man, marami na ho at ramdam na ho ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. I-expect na rin ho natin kapag tayo mamimili ngayon sa mga grocery, marami na rin ho nagsisipagbilihan at humahabol na makapili pa ng mura-murang mga grocery items bago pa man magpatupad ng tuloy-tuloy na mga pagtaas. DTI, panawagan, makapag-monitor na po sana kayo. Ngayon pa lamang kasi wala pa namang anunsyo ng mga nagtataasan pero marami na hong tumataas na mga produkto sa mga pamilihan. Namumblema ho ang ating mga kababayan. Biruin nyo nga naman. Para sa mga simpleng manggagawa, yung mga minimum wage earner, hindi naman tumataas ang sahod pa. Ulit. Yung baliwala ho, yung mga pinagtaasan natin noong mga nakalipas na taon. Bakit kanyo? Dire-diretso ang pagtaas ng gasolina, dire-diretso ang pagtaas ng pamasahe. Ngayon naman, pati ang oil at ang electricity, o hindi pala oil, yung grocery items, mga pangunahing bilihin, basic commodities, abay inaasahan na po nating tataas. Tama-tama nga ho yung sinasabi ho ng iba na hindi lang maghigpit ng sinturon, ano pang ihihigpit mo sa sinturon kung ang iyong sinturon ay nasa leeg na. Sakal na ho yung ating mga kababayan sa hirap ng buhay. Ano bang gagawin natin ngayon? Di naman natin makokontrol lahat, alam natin yan, dahil dun sa war dyan sa Middle East. Pero sana ho'y maramdaman namin ngayon ang mga pagsuporta ng pamahalaan
para naman ho yung ating mga kababayan yung fear, yung pag-aalala po nila ay maibsan. Totoo lang ho, pangiti-ngiti lang ang mga Pinoy. Marami hong mga Pilipino nagagawa yung dahil sa humor po ng mga Pilipino. Nagagawa pang makapagbiruan, magtawanan, pero sa totoong buhay ho ang mga utak ho ng mga yan, lalo na yung mga breadwinner sa kanilang mga pamilya, hindi na ho magkandamayaw kung papaano babudgetin ang kanilang mga pera. Tayo naman ho mga common Pinoys, common tao, ang magagawa na lang natin ngayon bukod sa magtipid, manalangin na sana'y matapos na lahat ng mga problemang ito, matapos na ang gyera sa gitnang silangan sa Middle East. At sana ho, kapag naman natapos ang gyera dyan at bumalik na sa normal ang lahat, bumaba rin naman po talaga ang mga presyo. Minsan ho kasi nakakakaba rin Kapag ka nagsimula ng tumaas, wala nang babaan. Balitang Prompty. Kawawa na naman. Hindi na nga ho talaga makahinga. Tama ka, Totoy Mortel. Si Juan de la Cruz. Sa higpit ng sinturon, hindi sa kanilang tiyan kundi sa kanilang leeg. Balitang Prompty. Bukas na lang ho ako babati sa inyong lahat, Pero maraming salamat po sa mga nagbigay po ng inyong mga pagbati at comment. Babawi ho ako sa inyo bukas. Pero in the meantime, paalam na po muna tayo. Sumayin niyo po ang Balitang Prompty. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Hanggang bukas po muli. At susunod naman, si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Oras po natin, eksakto en punto. 4:00 na ng umaga. Good morning and happy Tuesday. Number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli?